Alright, so hey, it's Friday! Isa lang po ang ibig sabihin niyan na isa naman pong dagdag na session ng pagbabahagian na ng kaalaman sa naman pong dagdag na session ng pagchichikahan at lalong-lalo na isa na naman pong dagdag na session ng pagakbang sa pasulong sa ating pangarap na maging lisensyadong profesional na guro. My name is Coach John, no? Your viral summa cum laude and your hashtag, Halimaw ng Soksay. At tayo po ay narito para sa ating High Five Fridays, your weekly boost to Soksay Success. Sabi po natin, mapanghamon ang Soksay Majorship, kaya mas dapat na paghandaan, no? So every Friday, we tackle 5 essential questions about particular topics of the social science majorship, ano? At yes, no, sa punto pong ito, tayo po ay nasa session number 6 na, and we will talk about 5 questions on anthropology. Kung gusto niyo pong mabalikan ang mga last session natin, no? Ayan, nandyan po yan sa ating YouTube channel, that is Sir John Channel. Okay? Sige, alright. And as we always do here at Gurong Pinoy, tayo po muna ay magsisimula sa pamamagitan ng ating panalangin for the Catholics in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, I come to you to ask for your guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. And thank you for this opportunity to learn. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. There you go, no? At damang-dama na nga po natin ang presensya ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, no? Kung kayo po ay interesado mag-join sa ating exclusive group in preparation for your licensure exam, no? Don't hesitate to message ito pong ating Facebook page, that is Gurong Pinoy, para kayo po ay makapagtanong o di kaya naman ay makapag-enroll. Ano po? Sige, so na bukas pa po ang ating ang GP family, no, para sa ating classified files and our final coaching, no? Actually, some others would still avail yung regular program natin para po mabalikan nila yung mga previous na video, no? So, pwede din po yan, okay? Sige, yes. This is my YouTube channel pala, no? So, please subscribe and hit the notification button or notification bell, okay? Sige. So, yes, tulad ng nakagawian, tayo po ay may 5 katanungan, no? During the first part of our video, kayo po muna ay sasagot in 30 seconds, simulating the experience of the board exam. Tahimik lang at sasagutin ninyo. Pagkatapos po na ma-flash lahat ng 5 tanong, doon po tayo magsisimula na mag-rationalize. Are you ready? So please get your pen and paper with you. Ayan, no? At tayo po ay magsisimula na. Beginning with question number 1. We proceed to question number 2. Next, let's have question number 3. All right, question number 4.
Question number 5. All right, ladies and gentlemen, and that's it. Alright, so kumusta po ang inyong naging karanasan? Madali po ba o mahirap? I guess, madali na po ito, no? Yung ibang mga concept dito, hindi na bago sa atin dahil natalakay na sila para sa ating concept base, pati na rin sa ating mga drill-based discussion. So, hoping to see 5 out of 5 dyan po sa ating comment section later, no? Sige, so once again, this is High Five Fridays and let's begin our discussion now. By saying, panalo pasado ang kaguro at hindi magpapahuli, LPT. Ayan. All right. And yes, we begin with question number 1. The earliest mode of economic life in human history, according to Karl Marx, is called A. Reciprocity, B. Primitive communism, C. Agricultural, or letter D. Enlightened self-interest. Sige. Keep your answers coming. Ano nga pa ang tamang sagot natin dito? Okay. Ang tamang sagot po natin dito ay tumpak. It's letter B. Primitive communism. Okay, so yes, no? So actually no para sa akin, madaling ma-identify ito, no? Dahil alam naman natin kung ano yung pinopropose ni Karl Marx o saan inclined ang ideas ni Karl Marx, ano? So ano nga po ba ang primitive communism? Actually, ito po yung earliest mode of production in our human history, no? Dahil sa stage na ito, the resources are being shared by the people communally at wala po tayong idea o wala po tayong sense ng private ownership. Sabi ko nga po, gaya halimbawa, noon, halimbawa, mangangaso po sila, no? Mangangaso sila. Ngayon, halimbawa, napatay nila itong hayop na ito. Sasabihin ba ng nakapatay, oh, akin na ito, ibebenta ko sa iba? Hindi eh, no? Dito sa primitive communism, nakikita natin na kapag nangaso sila, kapag nakapatay sila, it is not only their ownership, it is a communal ownership. Ibig sabihin, normal para sa kanila na i-distribute yung karne sa kanilang mga kasama. Di ba kaganda? It does not entail any money. It does not entail anything in exchange. Pero ang punto, malinaw para sa kanila na we have to distribute it. No? So again, our primitive communism proposes no, that we share resources communally. Okay po? Ngayon, para po dun sa mga naging nagpupumili ng agricultural, no? Ito pong agricultural ay papasok pa lang doon sa ating Neolithic Revolution o doon sa ating New Stone Age. Tandaan po natin, meron po tayong Paleolithic, Old Stone, Mesolithic, Middle Age, no? And then lastly, ito po yung ating Neolithic, no? Ayan ang ating New Stone Age. Okay pa? Sige, so yun po ay papasok pa lang sa New Stone Age sa ating Neolithic, no, itong ating agricultural. Samantala, ito naman po reciprocity, hindi po siya yung tamang sagot. It means mutual exchange. Okay? Sige, we proceed to question number 2, which is not applicable to sociology and anthropology as branches of social sciences. Kumbaga dito, dapat ano lang po, no, malinaw lang po ang mata natin sa kung ano nga ba ang sakop at hindi sakop ng anthropology at sociology, no? Letter A, these involve the systematic study of social life and culture. B, these deal with the structures and process of cultures and societies. C, these examine how culture, structures, and institutions affect the people's lives. Or letter D, these focus on the possible ways of balancing the supply and demand to have sustained society. So, while reading the choices, napansin po ninyo na may mga salita dyan na malinaw na hindi tungkol sa antro at sosyo. Ito ay mas patungkol sa economics. Ito po ay ang choice letter. Choice letter D. Tumpak. So, yun lang po ang ibig sabihin no? Dahil ang letter D
focus on the possible ways of balancing supply and demand. Yan po ang economics, no? Particularly pinag-uusapan sa microeconomics. Kung titignan po natin, no? Among our choices, tama po sila. So we have sociology and anthropology. Kung titignan po natin si letter A, ang sinasabi niya, study of social life and culture. Part of our discussion would be our groups, di ba? How the different types of culture, elements of culture, no? Characteristics of culture. Letter B, these deal with the structures and processes of cultures and societies. Again, kultura pa rin ang pinag-uusapan. C, examine how culture, structures, and institutions affect the people's lives. So basically, no, identifying social life, social interactions, and our culture, yan po ang pinaka-sentro dito sa ating sociology and anthropology. But since this is the very point of our subject in this session, no, atin pong marapat muna na ating balikan that anthropology is the study of the humans, particularly their origins, their biological characteristics and cultural developments, social relationships, and more based in scientific methods. So dito po, actually the study of the humanity, no? Yan po ang anthropology. Now we have 4 fields of anthropology that we need to consider, no? So we have cultural anthropology, nakapokus nga po yan sa kulturang pinagdaanan ng iba't ibang societies. Physical or biological anthropology, focus dun sa physical characteristics, no? Kaya nga dito kasama na yung pinag-uusapan natin ng evolution and many more dun sa Homo habilis, Homo erectus, no? And then linguistic anthropology, the connection of our language, no, and our culture, our society. And lastly, archaeology that makes use of the material remains of the past. Okay? So yan po ang pinag-aaralan natin sa subject na ito. We proceed to question number 3, to explore the lifestyle of the Mangyan groups of the Philippines. Which research method should be used? A, phenomenological study. B, ethnography. C, historical study. Or letter D, longitudinal study. Ayan. Keyword natin dito, no? Exploring the life of what? Of the Mangyan people. At ang mga Mangyan people, they are a cultural group. They are an indigenous group, no? So basically, malinaw para sa atin ang sagot would be letter B, ethnography. Tumpak! Bakit po? Dahil kapag sinabi po nating ethnography, ayan na nga po, we are studying the cultures. We are studying the tribes. We are studying the indigenous peoples, no? And many more. So how do we do ethnography? Ito po ay sa pamagitan ng pag-i-immerse ng ating mga sarili. Halimbawa ako ang researcher doon sa field, no? Pag-i-immerse ng sarili sa field. Halimbawa, pakikipamuhay sa mga mangyan, pag-observe directly sa mga mangyan, no? At eventually, kung kakailanganan pakikipag-usap o pakikipagpanayam sa mga mangyan. So basically, when we talk of ethnography, it's an immersion to the field, okay? At isa po yan sa mga leading research designs we have in the social sciences kasi mas ganap at mas meaningful ang method, okay? Next, ano nga po ba ang ibang mga nasa choices? Ang phenomenological study, ito po ay pumapatungkol sa mga lived experiences ng mga tao. Halimbawa, kapag nung sumabog ang bulkang Pinatubo, siguro ang mga taga-science ang pag-aaralan nila yung mismong pagsabog. Pero ang mga taga-soksay, kapag gumamit sila ng phenomenological method o ng phenomenological study, okay, ano ang pagfofokusan nila? Ang pagfofokusan nila ay ang karanasan ng mga taong dumanas ng Pinatubo. So again, when we talk of phenomenology, we are talking about a research method that study the experiences of the people, no? Next, basically, a historical study. It makes use of historical documents, both primary and secondary documents to analyze things. Kaya nga, di ba, we would remember na ang pinapalitaw sa board exam dyan, halimbawa daw, may research title, ang mga naging ambag ng lalawigan ng blank para sa ikaw unlad o para sa, ano ba ito, independence movement ng Pilipinas. So, syempre, that is a topic on history. It should be a historical study. We go back, we trace back to the roots of the past by, of course, engaging and, of course, making use of both our primary
primary or first-hand sources, and then of course our secondary sources. And lastly, ang longitudinal study, ito naman po yung mga studies repeated over time so that we would see the trend. Meron bang pagbabago along the years? It is longitudinal, ang clue natin dyan, it is long. Mahabang mga panahon ang ginugugol ni researcher para makumpleto ang kanyang pag-aaral. Okay? Sige, let's have question number 4. Which correctly shows the connection between language and culture? A. Language hampers people's understanding of the world. B. Language is an integral part of the culture. C. Norms are passed down to generations through language. Or D. When culture affects language structure, it opposes linguistic diversity. So ano nga po ba ang kaugnayan ng wika sa ating kultura? Try po natin identify ng mga maling sagot. Tingnan po natin. Letter A. Language hampers people's understanding of the world. Kaya nga nauunawaan natin ang ating daigdig, no? At nauunawaan natin ang description ng ibang tao sa ating daigdig ay dahil mayroon tayong sinasalitang wika. So this cannot be the answer. If you look at letter D, when culture affects language structure, it opposes linguistic diversity. Does it oppose or does it promote, no? So mali din po ito. And now we're given letter B and C now. They are both applicable. They are both true, no? Pero which one is partially true and which one is the most powerful answer for this question? Which correctly and best shows the connection between language and culture? The answer should be letter B. Language is an integral part of the culture. Tumpak! Sabi nga po ng ibang mga academicians, 'di ba? Ang wika ay sumasalamin sa kultura. Di kaya naman ang kaluluwa ng kultura ay ang wika. Ganun sila katindi, no? Bakit? So halimbawa, sabi nga po natin, paano natin makita yung relevance ng isang wika sa isang kultura? Paano halimbawa nasa ibang bansa ka, paano ma-identify na itong mga ibang taong nasa tabi mo ay mga Pilipino? Ito ba ay sa paraan ng kanilang pananamit, sa kanilang mga itsura? Probably hindi na no? Bakit? Kasi marami namang may mga ganitong itsura, marami namang mga ganitong pananamit, no? Marami tayong mga kapitbahay sa Asia na para-pares na tayo ng mukha. So how would you identify that someone or a group of people would be Filipino? Ang sagot po natin dito ay sa pamamagitan ng kanilang winiwikang mga salita. Kapag narinig ko sila, ay, nagtatagalog sila, ay, Filipino, nagfi-Filipino sila, ay, nagkakapampangan sila, ay, nag-iilonggo sila, no? Doon pa lang masabing, ay, kabayan. Tapos, di ba, doon kayo magsa-start ng conversation. So basically, in here, we see that language is very much integral for our culture. Okay? Sige. Dahil itong letter C, it is partially true. Norms are passed down to generations through language. Or rather, this may be true, but it is not all-encompassing. Hindi siya sing powerful ni letter B. Okay? Let me also introduce the idea of the Sapir-Whorf hypothesis. The Sapir-Whorf hypothesis is the idea that the language you speak shapes the way you think and perceive the world. Minsan na daw po itong lumabas bilang isang konsepto sa board exam, kaya pinapa-take note ko na. Ibig sabihin, ang wikang ating binibigkas ay naka-apekto sa kung paano natin nakikita ang mundo. Ganun lang po siya. Many interpretations, no? We can actually use the classic interpretations for the Philippine context. Ang paggamit ng iba't ibang salita to refer to rice, hindi naman ganyan. Pero dito, mas siya, no? Parang kumbaga makita natin yung relevance ng Sapir-Whorf. Halimbawa, bakit nalaganap ang discrimination sa mga members of the LGBTQIA plus community dito sa Pilipinas? Dahil the thought process, or the worldview of Filipinos, it is ano ba ito, influenced by the language they speak. So, kaya hindi madali para sa atin na, or at least para sa iba natin mga kababayan, i-accept ang mga members ng LGBT community ay dahil ang wika natin ay nililimitahan lamang ang ating pangunawa sa pagitan ng tomboy at ng isang bading, di ba? So, yun lang ang meron ho ang ating, ang Pilipinas. Ngayon, kumbaga, halimbawa, kapag tatanungin mo ang mga matanda, alam niyo po ba ang LGBTQIA+, hindi na nila ma-appreciate kasi hindi naman ito bahagi ng ating wika, di ba? Also, that gives us not necessarily a classic example, but a relevant example we can consider right now in understanding what is Sapir-Whorf. Again, ang punto, ang sinasabi ng hypothesis na ito, our worldview or our perspective is heavily influenced by the language we speak.
no? And the way of how we think, definitely. All right. Question number 5. This is the last question. Which early human species was the first to use fire? A. Homo erectus, B. Homo neanderthalensis, C. Homo sapiens, or letter D. The Homo habilis. Ayan, tingnan mo natin. Ano po ang sagot ninyo? Ang sagot po natin dito, again ha, fire po ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay letter A, Homo erectus. Tumpak! Alright, no? So ito po ito yung mga progression, no, ng different homos na meron ho tayo. We'll begin with the Homo habilis, no? Sila po yung tinatawag na the handyman. Bakit po sila tinatawag na handyman? Dahil sila po yung mga earliest na gumawa ng mga handy tools, no? Sila yung mga gumawa ng mga simple stone tools, kaya handyman, okay? That's the Homo habilis. Next, meron din po tayong Homo erectus. Ito naman po yung erect man. Ay naku, palitan ko ito. Ito po dapat ay upright man, no? Hindi ko napalitan. So again, upright man. So dahil sila po yung kauna-unahan na maka-fully walk upright, no? And they are the first people to control fire as well. So remember, no, itong ating mga Homo erectus, sila yung mga upright man at syempre sila din po ang unang gumamit ng fire, okay? Next, aside from that, we also have our Homo neanderthalensis. Ay ito naman no ay ito yung tinatawag na Neanderthal man, no? They are stocky, paano ba ito? Ano kasi description ko sa kanila? Stocky, strong humans, no? And they live in normally the cold climates, no? At nagkaroon sila ng complex na social behaviors. Yun yung naaalala for our Homo neanderthalensis. And lastly, for our Homo sapiens, ito na po yung tinatawag natin the wise man or the modern man, no? This is because they are already characterized by their higher order cognitive ability, no? So again, we repeat, Homo habilis is handyman, stone tools, Homo erectus, upright man, no? And the first to use fire, Homo neanderthalensis, nakatira sa malalamig na lugar, has stuck in strong bodies or builds, no? And then lastly, Homo sapiens, wise or modern man, no? Because of their high level of cognitive abilities and culture. Okay? So nakailang points po kayo, ladies and gentlemen, pero bago ang lahat, binabati ko po muna kayo. Now, congratulations! So nakailang points po kayo out of 5, no? So kung 5 out of 5, naku, tumpak, very good po. Malapit na malapit ang board exam at malapit na malapit ka na rin sa iyong pangarap. Kung sakali namang less than 3 ang inyong mga naging score, ayan, dagdag motivation pa po ito para sa atin para mag-aral, no? So I just want to know at i-manifest na po natin, pakitype po sa comment section natin ang inyong pangalan, of course, with your LPT at the end of your name, no? And then tell me, no, nakailang points po kayo ngayong session na ito, okay? Sige. So yes, ladies and gentlemen, isa naman pong session na nagdaan, isang session ng pagchichikahan, isang session, no, ng pagbabahagian ng kaalaman at lalong-lalo na isang naman pong session ng pagakbang pasulong sa ating pangarap na maging lisensyadong professional na guro. My name is Coach June, no? Your very summa cum laude, then your hashtag halimaw ng saksay, saying hakbang lang po tayo lagi pasulong. God bless you and have a great rest of your days and your nights. See you next Friday. Paalam. Pa